Chapter 101. Amelia, taos-puso kong gustong ibigay ito sa iyo. Huwag kang ma-pressure. Amelia, ako din. Mabilis na sumagot ang dalawa. Makinig ka sa akin, iniimbitahan kita dito na huwag tanggapin ang iyong mga regalo. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga mo. At the same time, I want to tell you na may gusto na ako. Kaya pakiusap, huwag mo na akong padalhan ng mga regalo. Pwede ba tayong maging normal na magkaibigan, okay? Nag-ipon ng lakas ng loob si Amelia at sinabing, ito ang ideya na naisip niya pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito. Matapos ang bagay na nakapaligid sa Rango, binigyan siya nina David, Leo, at Jacob ng mga regalo na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Nakakuha siya ng humigit kumulang 7 milyon mula sa kanyang pamamahagi. Kaya, iniuwi niya ang pera at bumili ng bagong bahay para sa kanyang pamilya. Pagkatapos, bumili siya ng mga kotse para sa kanyang mga magulang at binigyan sila ng tig-1 milyon. Mayroon siyang 3 milyon na natitira ngayon. Ang una niyang hiling ay mabigyan ng kanyang mga magulang ng mas magandang buhay, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magkakatotoo ng ganoon kabilis. Ngayon, wala na siyang gaanong pagnanasa sa pera at ayaw niyang maipit sa pagitan nina Leo at Jacob. Kung naglalaro ka ng apoy, sa huli ay masusunog ka. Natatakot siya na baka isang araw ay matauhan sila at maghayganti sa kanya. Kung tutuusin, isa lang siyang babae mula sa isang ordinaryong pamilya. Kung talagang magiging magaspang ang mga ito sa kanya, hindi niya kakayanin kaya, ginamit niya ang kanyang kaarawan bilang isang pagkakataon upang gawing malinaw sa kanila ang mga bagay-bagay. At the same time, she was also showing David that he was the person she liked. Amelia, nagbibiro ka ba? Tanong ni Leo na medyo natulala. Amelia, huwag kang magbiro ng ganyan. Ang mahina kong puso ay hindi makakayanan ng ganoong kalaking suntok, sabi ni Jacob. Malinaw na hindi nila matatanggap ang katotohanan ito. Natigilan ang mga tao sa paligid nila. Tinanggihan ni Amelia ang mga regalo ni na Jacob at Leo na nagkakahalaga ng daan-daang libo, at gusto pa niyang magkaroon ng mga hangganan sa kanila. May hindi tama ba sa ulo ni Amelia? Napakaraming babae sa campus ang naiinggit sa kanya dahil may 2 tagapagtanggol na humahabol sa kanya. Hindi ako nagbibiro, seryoso ako, pwede bang normal na magkaibigan lang tayo? Mahinang tanong ni Amelia. Nagkatinginan sina Leo at Jacob. Kitang-kita nila ang hindi kumbinsido na tingin sa mga mata ng isa't isa. Dahil sinabi ito ni Amelia sa harap ng napakaraming tao, sigurado silang hindi ito nagbibiro. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na nila. Ang mga ito ay fallback na mga pagpipilian at simps lamang. Matagal na silang nagsisimp para kay Amelia, ngunit may ibang nauna sa kanila. Hindi gaanong masama ang pakiramdam ni Jacob. Kung tutuusin, palagi siyang nasa disadvantageous side sa pakikipag-away na ito kay Leo, kaya hindi siya gumastos ng masyadong maraming pera sa kanya. Sa kabaligtaran, iba si Leo. Milyon-milyon ang ginastos niya sa kanya. At sa ngayon, masasayang ang perang iyon. Naiinis si Leo at medyo nabaluktot na ang facial features niya ngayon. Amelia, sabihin mo sa akin, sino ang lalaking iyon? Papatayin ko siya, galit na sabi ni Leo. Leo, pwede bang huwag mo nang gawin ito, please? We can be good friends, pakiusap ni Amelia. Nag-aalala siya na baka masaktan siya ni Leo at tumangging sumuko. Isa pa, alam niyang mali siya. Napakaraming pera ang ginastos niya sa kanya at ngayon ay gusto na niya itong itapon. Amelia, huwag mong subukang guluhin ang iyong paraan dito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, napakalaki ng pera ko sa iyo at ngayon gusto mo akong sipin. Huwag mo nang isipin iyon. Ano bang dapat kong gawin para iwan mo akong mag-isa? Tanong ni Amelia. Siyempre, kaya kitang iwan. Iiwan kita kung mananatili ka sa akin ng 1 buwan. Hindi pwede. Sagot ni Amelia nang hindi man lang nag-iisip. Well, wala namang sasabihin kung ganoon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Amelia Han, huwag mo nang isipin ang pagtakas sa akin sa River City. Aariin kita. I, Leo Tate, never failed to get any woman, agresibong sabi ni Leo kay Amelia, sobrang baluktot ng mukha nito. Dahil nagkaka-fallout sila ngayon, hindi na nagpanggap si Leo at agad na ipinakita ang tunay niyang pagkatao. Ako rin. Amelia, huwag mo kaming sisihin dahil gusto mong maging malupit. Malaki rin ang nagastos ko sa iyo.
Kung gusto mo akong paalisan, kailangan mo rin akong manatili sa tabi ko ng kalahating buwan. Kung hindi, makikipagtulungan ako sa old chap dito para gawing impyerno ang buhay mo sa River City. Tumango si Jacob. Chapter 102. Walang magawa si Amelia na nakadikit sa lugar. Alam niyang hindi ganoon kadaling mariresolba ang usaping ito, ngunit hindi niya akalain na ganoon ang sasabihin ni Leo at Jacob. Ang lahat sa paligid nila ay nagsimulang makaramdam na may hindi tama. Silang lahat ay kaibigan ni Amelia kaya, syempre, kinampihan nila si Amelia. Leo, Jacob, ano ang sinusubukan mong gawin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag subukan ang anumang nakakatawa. Kung hindi, tatawag tayo ng pulis. Sabi ng isa sa mga kasama ni Amelia. Oo, huwag mong subukang gumawa ng anumang bagay na nakakatawa. Isusumbong ka pa namin sa universidad, at mapapatalsik ka, bulong ng isa pa sa kanila. F-sick off, wala itong kinalaman sa iyo. Kung hindi, sisirain ko rin ang buhay mo. Sigaw ni Leo sa mga babaeng nag-uusap kanina. Gulat na gulat ang babaeng iyon. Hindi niya inaasahan na magiging ibang tao si Leo. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sina Leo at Jacob ay mga anak ng mga lokal na mayayamang pamilya sa River City. Nagsimulang humagulgol si Amelia. Babae siya kung tutuusin, kaya syempre, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha matapos siyang pagbabantaan ng ganito. Amelia, walang kwenta ang pag-iyak. Kung gusto mong ayusin ito, kailangan mong manatili sa amin ng 1 buwan at kalahati. Pagkatapos nito, ipinapangako namin na hindi na namin kayo iinis. Kung hindi, pahihirapan namin ang iyong buhay sa River City. Pag-isipan mo, patuloy na pagbabanta ni Leo. Napatingin si Amelia kay David habang umiiyak. Sa ngayon, si David lang ang tanging taong makakatulong sa kanya. Naiintindihan niya kung sino si David. Ang lihim na boss ng Golden Leaf Hotel ay hindi isang ordinaryong tao. At least, hindi makakalaban sa kanya ang family background ni Jacob at Leo. Hindi na ito mapapanood ni David. Guys, hindi ba masyado ng labis ang pananakot sa isang babaeng tulad nito? Mahinang sabi ni David sa isang tabi. Ang dalawang lalaking ito ang nagpaalala sa kanya ng kanyang pinsan na si Lily sa Lake City. Kung walang tumulong kay Amelia ngayon, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa kanya. David, wala kang kinalaman dito. Mas mabuti kung tumahimik ka. Hindi ka maaaring maging bayani na negro iligtas sa dalaga sa pagkabalisa, sabi ni Leo kay David. Maaaring hindi ako isang bayani, ngunit hindi ko na ito mapapanood. So ano? Ano ang magagawa mo? Sarkastikong tanong ni Leo. Nang magsasalita na sana si David ay bahagyang itinulak ang pinto ng private room. Isang ulo ang sumundot at iniskan ang sitwasyon sa pribadong silid. Nang makita niya si David, itinulak niya ang pinto at pumasok. Nandito ka pala, Dave. Nakita ko ang kotse mo sa labas kaya alam kong dapat nandito ka. Sa wakas nahanap na rin kita pagkatapos pumunta sa napakaraming pribadong kwarto. Isang delinquent na may afro, malalaking hikaw, at makapal na make-up ang pumasok at nagsabi. Sa likod niya ay 5 hanggang 6 na tao na may parehong estilo ng pananamit. Mukha silang mga 16 o 17 taong gulang. Sandy, sino ito? Bakit mo siya hinahanap? Tanong ng mga tao sa likod ni Sandy. Ito ang kapatid ko, sagot ni Sandy. Kapatid mo, bakit hindi ko alam na may kapatid kang ganito? Hindi mo siya kilala, pero parang kapatid ko na siya. Nag-uusap pa rin ang dalawa. Hindi ito nakayanan ni Leo. Naiinis pa rin siya nang magpakita ang mga delinkwenteng iyon. Saan nanggaling ang mga tandang batang ito? Sinong nagsabing pwede kang pumasok? Lumabas ka na, sigaw ni Leo. Natarante si Sandy at ginamit niya ang pointer finger niya para ituro ang ilong niya. Pagkatapos, tinanong niya, ako ba ang pinag-uusapan mo? Sino pa kung hindi ikaw? Lumabas ka na, kung hindi, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng matatanda ng pamilya mo. Hindi mo alam kung sino ako? Curious na tanong ni Sandy. Sino ka? Bakit naman kita makikilala? Kung may kilala akong katulad mo, matagal na kitang binugbog. Look at you, you're so young but what the hell is that outfit? Mukha kang thug. Paano ka pinag-aral ng mga magulang mo? O baka may mga magulang ka, pero wala silang oras para turuan ka. Sarkastikong tanong ni Leo. Tumingin si Sandy kay David at nagtanong, Dave, kaibigan mo ba ito?
Hindi, sagot ni David sa isang salita. Madali lang iyan, sabi ni Sandy. Pagkatapos, tinanong niya si Leo, "You're pretty fantastic. Anong pangalan mo?" Gustong sabihin ni Sandy na medyo masama si Leo, pero dahil nandito si David, binago niya ang pagpili ng mga salita. "Ano ang pangalan ko? Hindi ka karapat-dapat na malaman iyon. Hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Ano ang pangalan ko? Halika, isa sa inyo, sabihin mo sa kanya," sabi ni Sandy. May lumabas sa likod ni Sandy at tinuro siya. Pagkatapos, sabi niya, ang pangalan niya ay Sandy Luther, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Luther sa River City. Kilala mo ba ang pamilya ng River City Luther? Sa tingin ko iisa lang ang pamilyang Luther sa River City. Nang matapos magsalita ang taong iyon ay bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon at patuloy na tumingin kay Leo na may pangungutya. Paano niya pinagagalitan ang pangalawang anak na babae ng pamilya Luther? Ito ay magiging mabuti. Sandy Luther, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Luther. Ramdam ni Jacob ang pag-iingay ng kanyang utak. Siya ang unang natauhan. Noong una, kinakampihan niya si Leo, ngunit ngayon, umatras siya ng ilang hakbang at tumayo kasama ng iba pang mga tao. Nais ni Leo na mamatay, ngunit hindi niya ginawa. Anong uri ng presensya ang pamilya ng River City Luther? Sila ang nangungunang mayayamang pamilya sa River City. Ang pamilya ni Jacob ay walang halaga kumpara sa pamilya Luther. Nabalitaan niya na mayroong pangalawang anak na babae ng pamilyang River City Luther at isa itong halimaw sa anyo ng tao. So, itong delinkwenteng nasa harap niya ay dapat siya. Sa ngayon, takot pa rin ang nararamdaman niya. Ngayon lang, muntik na siyang magsalita para kay Leo. Kung ginawa niya iyon, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Kanina lang medyo natarante pa si Leo. Pagkatapos, unti-unting lumitaw ang takot, at pangamba sa kanyang kalmadong mukha. Ang pangalawang anak na babae ng pamilyang River City Luther. Hindi ba siya ang maalamat na fiend sa anyo ng tao sa River City? Ano ang sinabi niya? Gusto niyang turuan siya ng leksyon sa ngalan ng kanyang pamilya. Sinabi pa niya na mayroon siyang mga magulang, ngunit wala silang panahon para pag-aralin siya. Naramdaman agad ni Leo ang pagtaas ng presyon ng kanyang dugo at nagsimulang mahilo. Bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Hindi mo ba ako gustong turuan ng leksyon sa ngalan ng aking mga magulang? Sinabi mo pa nga na wala nang oras ang mga magulang ko para pag-aralin ako, di ba? Tanong ni Sandy. Sa sobrang takot ni Leo ay napaluhod siya sa sahig. Habang nakayuko siya sa kanya, nauuto siya, Miss Luther, I'm sorry. Nabigo akong makilala ka at na-offend kita. Pakiusap, huwag kang yumuko sa aking antas at magtanim ng mga hinaing laban sa akin. Patawarin mo ako, hindi ba't medyo mataas at makapangyarihan ka ngayon? Bakit hindi ka makapagsalita ng malinaw ngayon? Ang eksenang ito ay nagpagulo sa mga tao sa silid na hindi alam kung ano ang nangyayari. Ngayon lang, medyo kahanga-hanga si Leo, bakit sa isang kisap mata ay napaluhod siya sa lupa? Sino itong batang babae sa harap nila? Bakit kaya natakot si Leo ng pangalan niya? Isa pa, tinawag lang ba niyang kapatid si David? Chapter 103. Laking gulat ng lahat ng naruroon nang makita nilang delinkwenteng ito ang kakaibang pananamit. Ang kanyang pangalan lamang ay maaaring matakot kay Leo, kaya kailangan niyang maging isang hindi pangkaraniwang tao. Dave, anong pangalan niya? Tanong ni Sandy kay David. Leo Tate ang pangalan niya. Sa tingin ko nasa River City ang pamilya niya. Napakagaling niya at talagang bata siya sa mayamang pamilya. Ngumisi si David at sumagot. Sinaktan ni Leo si Sandy kaya hindi na niya kailangan pang gawin. Tapos na ang buhay ni Leo. Isang bata mula sa isang mayamang pamilya. Curious na tanong ni Sandy. Pagkatapos, lumingon siya para tanungin ang kanyang mga kaibigan sa likod niya, may kilala ka bang Tate bilang kanilang apelyido ay sa bilog? Hindi, ayoko. Walang narinig tungkol sa kanila. Umiling ang ibang mga delinquent at sumagot. Tumingin si Sandy kay Leo at sinabing, wala ka man lang sa bilog ng River City, kaya anong klase kang anak mayaman? Lumuhod si Leo sa lupa at mabilis na sumagot, tama ka. Miss Luther, tama ka. Hindi ako bata sa mayamang pamilya, isa lang akong normal na tao. Mangyaring maging mas malaking tao at iligtas ako. Patawarin kita. Alam mo bang hindi pa ako kinakausap ng ganyan sa buong buhay ko?
At gusto mo pa akong turuan ng leksyon sa ngalan ng aking mga magulang. Sinabi mo pa na walang oras ang mga magulang ko para pag-aralin ako at hiniling mo sa akin na mag-F*** off. Ang lolo ko, magulang, at maging ang kapatid ko ay hindi nagsabi ng ganyan sa akin, galit na sabi ni Sandy. Kasalanan ko, hindi ako nag-iisip bago ako magsalita. Sorry talaga, sinimulan ng sampilan ni Leo ang sarili habang sinasabi iyon. Talagang natakot siya ngayon. Kung sinimulan ng pamilyang Luther na puntiryahin ang kanilang pamilya sa River City, matatapos na ang kanyang buhay. Maaari nilang gawing bangkarota ang kanyang pamilya anumang segundo at lahat ng ipinagmamalaki niya ay mawawala na parang usok sa hangin. Samantala, tumigil sa pagiyak si Amelia. Nagulat siya sa eksenang ito at pagkatapos, tumingin siya kina Sandy at David. Alam niyang nalutas na ang kanyang krisis ngayon. Sinaktan ni Leo ang isang mahalagang tao, at hindi na niya nailigtas pa ang kanyang sarili, kaya paano siya magkakaroon ng oras upang bigyang pansin ito? Gayunpaman, nakakalungkot na nakaligtas si Jacob dito. Palihim na pinunasan ni Jacob ang malamig na pawis sa kanyang noo. Masyadong malapit iyon, muntik na siyang magkagulo kay Leo. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nag-react. Kahit nakaluhod si Leo habang sinasampal ang sarili, hindi niya nabawasan ang galit ni Sandy. Girls, pumunta at kunin siya. Umakyat si Sandy para suntukin si Leo kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinimulan nilang sipain at suntukin si Leo sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kamay sa kanya. Nahihirapan lang si Leo sa mga suntok. Hindi man lang siya naglakas loob na umiwas, lalo pat lumaban. Gayunpaman, si Sandy at ang kanyang mga kaibigan ay mga babae, at sila ay bata pa, kaya wala silang gaanong lakas. Kaya, hindi sila nagdulot ng labis na pinsala nang salakayin nila si Leo. Gayunpaman, si Leo ay sumigaw ng masakit hanggat kaya niya. Gusto niyang maawa sa kanya ang mga babaeng ito pagkatapos nilang gawin sa kanya para palayain siya ng mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaramdam ng pananakit ang mga kamay ni Sandy. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakontento, kaya tumingin siya sa paligid niya. Pagkatapos, pumunta siya sa mesa sa gitna ng silid at kumuha ng bote ng beer bago naglakad pabalik. Nang babasagin na sana niya ang bote sa ulo ni Leo, pinigilan siya ni David. Tumigil ka, Sandy, anong ginagawa mo? Sigaw ni David. Napuno ng beer ang bote at makapal ang baso. Kung binasag niya itong bote sa ulo nito, kalahating patay na si Leo. Kung maglakas loob si Sandy na gawin ito sa murang edad, ano ang gagawin niya sa hinaharap? Dapat lang niyang sampilan si Leo ng ilang beses para magbulalas, at iyon na. Kung gusto niyang gumuhit ng dugo, kung gayon ito ay labis. Malapit nang gawin iyon ni Sandy. Nang marinig niya si David na sinisigawan siya, wala nang choice si Sandy kundi ang tumigil. Lumingon siya at sinabi, kay David, Dave, ngayon lang niya ako pinagalitan. Gusto ko siyang suntukin. Chapter 104. Gusto mong basagin ang isang bote ng beer sa ulo niya dahil lang sa pinagalitan kanya. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung gagawin mo iyon? Minsan, hindi mo kailangang gumamit ng karahasan para malutas ang isang problema. Ibaba mo na ang bote. Inilapag ni Sandy ang bote nang may pag-aatubili. At saka, huwag kang pumupunta sa ganitong klaseng lugar kapag may pasok, tignan mo. Mukha ka bang estudyante? Isang free see you dressed like this next time, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng kapatid mo. Hindi komportable si David na tumingin sa suot ni Sandy. Siya ay isang estudyante at gayon pa man ay palagi siyang nakasuot ng ganito. Napakasakit nitong tanawin. Kung ganito ang ate niya, simula pa lang ay tinuruan na niya ito ng leksyon. Iniisip niya kung paano siya naiwan ni Charles. Pagkasabi noon ni David, lahat ng nasa eksena ay napatingin sa kanya na nagtataka at nagtataka. Nakaluhod pa rin si Leo sa lupa pagkatapos niyang sabihin gusto niyang turuan si Sandy sa ngalan ng kanyang mga magulang. At ngayon lang, sinabi ni David na tuturuan niya ng leksyon si Sandy in behalf of her brother. Maging ang mga kaibigan ni Sandy ay nakatingin kay David ng masama. Bakit maraming tao ang gustong turuan ng leksyon si Sandy ngayon? Hinihintay nila si Sandy na pumutok ng gasket. Gayunpaman, ibinaba lamang ni Sandy ang kanyang ulo at sinabi sa isang naaagrabyado na tono, "Oh, nakuha ko, Dave." Sa sandaling ito,
ang lahat ng kanilang mga ekspresyon ay naging gulat. Kailan naging napakabuting babae si Sandy, ang halimaw sa anyong tao ng pamilya Luther? Kahit kailan ay hindi sumunod si Sandy sa sinuman sa kanyang pamilya. Kahit medyo agrabyado si Sandy ngayon, masaya siya sa loob. Mula nang sumulpot si David sa tabi niya at ginamit ang kanyang mga daliri para pigilan ang espada ni Zachary na malapit nang tumusok sa puso niya, ang lugar ni David sa puso niya ay nag-upgrade ng husto. Daig pa ni David ang posisyon ng kapatid niyang si Charles sa puso niya ngayon. Ang isang figure na biglang lumitaw kapag nakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa ay kadalasang ang pinakamadaling matindaan mo. Bukod dito, bilang miyembro ng SCC, natural niyang alam ang bigat ng 8 mahuhusay na mandirigma sa T-Faction, at nakilala niya na kahit ang kanyang kapatid na si Charles ay hindi nila kalaban. Dahil kayang talunin ni David si Zachary, kung gayon siya ay tunay na isang makapangyarihang tao. Siya, si Sandy Luther, ay sumamba sa mga makapangyarihang tao. Ito ay isang makapangyarihang tao na nagligtas sa kanyang buhay noon. Kaya naman, natuwa siya nang sabihin iyon ni David sa kanya dahil ibig sabihin ay may malasakit si David sa kanya. Pagkatapos, nagtanong si Sandy, Dave, pwede ba akong sumama sa bakasyon? Oo, kaya mo, pero kailangan mong tanggalin ang iyong afro, naglalakihang hikaw, at pati na rin ang makapal na makeup sa iyong mukha. Estudyante ka, kaya dapat kamukha mo. Sige na, tama, Dave, kailan ka libre? Sabi ng lolo ko gusto ka daw niyang makilala at salamat. Pinag-isipan ito ni David at sinabing, siguro hindi ngayong linggo, pero tatawagan ko ang iyong kapatid kapag may oras ako. Kailangan pa rin niyang magpakita ng paggalang sa pamilya Luther, ngunit maaari lamang siyang maghintay hanggang sa susunod na linggo. Sige, Dave, alis na tayo. Inipon ni Sandy ang kanyang mga kaibigan at naghanda na umalis. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi niya kay Leo, Tate, tama ba? Naaalala na kita ngayon, sana maging bata ka pa rin sa mayamang pamilya bukas. Matapos marinig yun ni Leo ay napahiga siya sa lupa sa takot. Naku, wala na ang lahat. Kapag matagumpay niyang nagalit ang pamilya Luther, paano magpapatuloy ang kanyang pamilya sa River City? Hindi siya naglakas loob na isipin kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya kapag nabangkarote ang kanyang pamilya. Chapter 105. Umalis si Sandy kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, ang mga taong nagdi-dinner kanina lang ang naiwan sa kwarto. Nakaupo si Leo sa lupa at walang buhay na mga mata. Si Jacob ay lihim na nakaramdam ng swerte. Samantala, si Amelia ay nakatingin kay David na may kinang sa kanyang mga mata. Hindi lang si Amelia, ganoon din ang tingin ng ibang mga babae sa kwarto. Hindi nila inaasahan na magiging big shot si David. Napakalihim niya tungkol dito. Nakaramdam ng awkward si David habang ang mga taong iyon ay nakatingin sa kanya na may gutom na mga mata. Amelia, kailangan ko nang umalis. Dapat patuloy kang magsaya, sabi ni David. Nang marinig ni Amelia na aalis na si David, hindi siya pumayag. Lumapit siya para yakapin ang braso ni David at sinabing, David, bawal kang umalis. Birthday ko ngayon at hindi mo ako binigyan ng regalo. Nakahawak si Amelia sa braso ni David at nakaramdam siya ng awkward. Ramdam niya ang lambot ni Amelia at gusto niyang kumawala sa pagkakahawak nito. Gayunpaman, mahigpit siyang hinawakan ni Amelia at hindi siya binibigyan ng pagkakataong makatakas. Amelia, pwede ba kitang ibigay sa ibang araw? Hindi ko talaga alam na birthday mo pala ngayon. No, you have to give it today, sabi ni Amelia habang mahigpit niyang hinawakan ang braso ni David. Sinadya pa niyang idikit ang braso ni David sa kanyang malawak na dibdib habang hawak niya ito, dahilan para mamula ang mukha ni David. Kahit ilang taon na siyang nanliligaw kay Sarah, virgin pa rin siya. Kaya paano niya natitiis ang panunukso ng isang babaeng tulad ni Amelia? Lumapit kay David ang ilang matatapang na babae at sinimulang hilahin siya. Nais nilang lahat na worm ang kanilang paraan sa isang relasyon kay David. Sa huli, si David ay walang pagpipilian kundi ang pumayag na huwag munang umalis pansamantala. Dahil nasa kwarto pa si Leo, lumipat sila sa ibang kwarto at nagpatuloy sa pagsasaya. Si Jacob at ang iba pang mga lalaki ay hindi nang ahas na pumunta.
Medyo natakot si Jacob nang tumingin siya kay David at gusto lang niyang umalis sa abot ng kanyang makakaya kung sakaling matulad siya kay Leo. Natapos lang ang kanilang party noong mga hating gabi na. Nang magbabayad na si Amelia, sinabi sa kanya na ang lahat ng mga gastos ni David sa Fuller Golden Sands ay iWive. Napasigaw na naman ang lahat sa paghanga. Masyadong misteryoso si David. Paanong hindi nila napagtanto na siya ay isang malaking pagbaril? David, saan ka nakatira? Tanong ni Amelia nang maglakad sila papunta sa entrance ng Fuller Golden Sands. Nakatira ako sa suburb, sagot ni David. David, hindi ka ba nag-drive dito? Pwede mo ba kaming ihatid? Sabi ng isa sa mga babae. Oo, ihatid mo kami pabalik sa campus. Gabi na at delikado na tayong tumawag ng sasakyan pauwi, bulong ng isa pang babae. Hindi kasya ang kotse ko sa napakaraming tao, sagot ni David. May higit sa 10 babae ang natitira at, sa katunayan, hindi sila lahat ay kasya sa kotse ni David. Isa lang sa kanila ang makapasok. Pwede naman tayong mag-squeeze, or mag-two-trip ka. Kung hindi, paano tayo babalik ng huli na? Oo, nang maglakad sila papunta sa Bugatti Veyron ni David, tinapik ni David ang kotse at sinabing, ito ang kotse ko. Kung ako ang magdadrive sa inyong lahat, kailangan kong sumakay ng 10 biyahe. Nang makita ng mga babae ang magarbong Bugatti Veyron, sila ay nataranta. Napakaganda nito. Sa katunayan, hindi napigilan ng mga kababaihan ang sobrang mararangyang mga kotse tulad nito. Wow! David, ito ba ang sasakyan mo? Napakaganda nito. Ito ay napakagandang kotse. Napakamura ng mga sasakyan nina Leo at Jacob. Anong sasakyan ito? Hanapin mo. Chapter 106. Ang isang pang-internasyonal na limitadong edisyon na sports car tulad ng isang Bugatti Veyron ay talagang nagdudulot ng pagkabigla, pagkatapos ng lahat. Inilabas ng lahat ang kanilang mga cellphone at nagsimulang maghanap. Wow! Iyan ay isang limitadong edisyon na Bugatti Veyron. Ang opisyal na presyo nito ay 60 milyon. Nauutol ang isang batang babae habang binabasa ang presyo. 60 milyon ay isang astronomical na halaga sa mga mag-aaral na ito. Maging ang mga anak ng mayayamang pamilya tulad nina Jacob at Leo ay nangangarap lamang na magkaroon ng isang sports car na nagkakahalaga ng 60 milyon. Pasensya na, sa tingin ko hindi ko kayo masusundo ngayon, please hitch a ride home yourselves. Kaya kung bayaran ang mga bayarin mo sa taxi, column. With that David unlocked the car and got in, about to leave. Matagal na niyang nalampasan ang kanyang limitasyon ngayon, na napapaligiran ng mga dilag mula pa noong simula ng gabi. Kahit sinong ordinaryong lalaki ay madidismaya kung siya ay mapapailalim sa panunukso ng mga babaeng ito buong magdamag. Kakapasok pa lang niya sa kotse ay bumukas ang passenger seat, at sumakay si Amelia. Hindi ngayon ang panahon para sa pagiging magalang. Kung gusto niyang maging kanya si David, kailangan niyang samantalahin ang lahat ng pagkakataon para makasama siya. Nagalit ang mga babae sa labas na hindi na rin nila naisip ang umupo sa passenger seat nang makita nila si Amelia. Ito ay isang magandang pagkakataon, pagkatapos ng lahat. Hindi lamang sila makakaupo sa isang magandang kotse, ngunit magkakaroon din sila ng pagkakataong makasama si David ng mag-isa. Nagulat si David at sinabi niya sa kanya, Amelia, hindi na ako babalik sa paaralan. Pwede mo akong dalhin kahit saan mo gusto, David. Pupunta ako kung saan ka man pupunta ngayong gabi, sagot ni Amelia. Kahit saan ko gusto. Nagsimulang gumala ang isip ni David. Napatingin si David kay Amelia at nakita niya itong nakatingin sa kanya na may bahagyang pamumula sa pisngi. Sa totoo lang, isang kasinungalingan kung sasabihin ni David na wala siyang nararamdaman para sa isang maladyosang kagandahan tulad ni Amelia. Bilang isa sa 3 campus belles ng SRU, hindi lamang si Amelia ay may tanging katangian at mesla na katawan, ngunit siya ay mahilig din. Halos walang lalaking hindi matitinag nang siya ang nagkusa na manligaw. Gayunpaman, may moral si David. Ibang-iba siya sa mga hayop na tulad ni Leo na nag-iisip lamang gamit ang kanilang lower half. Kung hindi, walang paraan na igagalang niya ang kagustuhan ni Sarah at manatiling umiiwas sa 4 na taon nilang pagsasama. Sa tingin ko hindi ito magandang ideya, Amelia. Anong hindi maganda dito? Iyon na ako nung naging top fan kita last time.
Hindi ako makakatakas kung nagtagumpay si Leo na maging top fan, kaya salamat. Masyadong prangka ang mga sinabi ni Amelia, at nalaman ni David ang kanyang sarili na hindi alam kung paano sisigot. Amelia, I think that if two people were to do it, it should be on the basis that they are in love. O ano ang pagkakaiba nila sa mga hayop, di ba? Hindi ba ang tao ay isang uri ng hayop? Kayong mga lalaki ay lahat ng mga hayop na nag-iisip sa kanilang mas mababang kalahati pa rin. Dito ako dapat sumang-ayon, Amelia. Hindi ako katulad ng ibang lalaki, okay? Mahigpit na sabi ni David. Tumingin si Amelia kay David na may malabong ngiti at nagtanong, hindi tulad ng ibang lalaki. O sadyang, kulang ka lang. Ano ka ba? No way I'm let her get away with that. Amelia hon. Insulto yan sa pagkatao ko. Bawiin mo ang sinabi mo at magkukunwari akong walang nangyari ngayon. O pagsisisihan kita ngayong gabi. Maging ang tono ni David ay nagbago. Masyadong nakakainsulto ang insulto ni Amelia. Mali ba ako, David? I'm offering myself for you to clarify that misunderstanding, giit ni Amelia. Ang layunin niya ngayong gabi ay patunayan ang kanyang sarili kay David, kaya walang dahilan para siya ay umatras ngayon. Markahan ang iyong mga salita. Huwag kang magsisi. Pagkatapos ay sinindihan ni David ang makina at tinapakan ang accelerator, na wala sa harap ng karamihan. Ang isang sports car na nagkakahalaga ng 60 milyon ay napaka-soundproof, kaya walang sinuman sa labas ang nakarinig ng isang salita ng kanilang pag-uusap. Chapter 107. Nagmaneho si David ng kanyang Bugatti Veyron at nakarating sa South River International Residence kasama si Amelia. Itinigil niya ang kanyang sasakyan sa main entrance, lumingon siya kay Amelia at sinabing, hindi pa naman huli ang lahat para magsisi. Maaari kitang pabolikan sa paaralan. As if. Lakas ng loob na sabihin ni Amelia. Hindi siya nagsisi na dumating, ngunit hindi yun nangangahulugan na hindi siya kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang sandali sa buhay ng isang babae. Siya ay palaging isang mabuting at may paggalang sa sarili na babae. Bagamat gumamit na siya ng ilang mga pakulo at talino noon para baguhin ang kalagayan ng pamumuhay ng kanyang pamilya, isinasabuhay pa rin niya ang paggalang sa sarili pagdating sa kanyang sariling katawan. Nagkaroon din siya ng ganitong panaginip na mahanap ang kanyang Prince Charming at bigyan siya ng unang pagkakataon sa kanya. Sa puso niya, si David ang Prince Charming niya. Ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol kay David ay noong nakipaghiwalay ito kay Sarah at nagsuka ng dugo sa galit. Nalaman ito ni Leo at na-upload ito sa lahat ng group chat at social media platforms sa loob ng SRU. Pagkatapos para makaganti kay Leo, naging top fan niya si David at nakilala niya ito sa Golden Leaf Hotel. Noon niya nalaman na si David ay nagmula sa isang napakayamang pamilya at mas mataas ang klase kaysa sa mga taong tulad ni Leo. Gayunpaman, ang tunay na nakaakit sa kanya kay David ay hindi ang kanyang napakayaman na background ng pamilya. Maaaring mahilig siya sa pera, ngunit dahil lamang sa mapapabuti nito ang antas ng pamumuhay ng kanyang pamilya. Hindi siya gold digger. Ito ay ang katotohanan na si David ay maaaring gumugol ng 4 na taon bilang kasintahan ni Sarah at mananatili pa ring hindi nakikipagtalik. It was the fact na kapag nagmahal si David, hindi niya nakakalimutan. Kitang-kita ito sa kanyang sariling isinulat na kanta, Si Boy, habang ang lalaki ay may kalmadong aura sa paligid niya anuman ang sitwasyon sa kamay. Ang pagiging malapit sa mga anak ng mayayamang pamilya, si Amelia ay may sariling conclusion sa mga lalaki. Ang mga lalaking tulad ni Leo ay hinahabol lamang siya dahil siya ay presko, at ang paggawa ng isa sa 3 campus bells ng SRU na kanyang kasintahan ay pupunuin siya ng kasiyahan pati na rin siya ay gagawin siyang inggit ng iba. Posibleng kapag nawala na ang panimulang excitement ng relasyon, maaaring maramdaman ni Leo ang pagnanais na sumunod kay Eva o Luna. Ang mga lalaking tulad ni Leo ay hindi kailanman makontento. Gayunpaman, iba si David. Sa sandaling pisikal ang iyong relasyon sa kanya, gagawin niya ang buong responsibilidad hanggang sa huli. Mas dadami na lang ang mga babae na gustong makasama si David ngayong unti-unti nang naisapubliko ang background at talento ng kanyang pamilya. Kailangan niyang gumawa ng hakbang sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag nito ang kanyang mga aksyon ngayong gabi.
Hindi na nagsalita pa si David habang minamaneho ang kanyang sasakyan sa loob ng residential area. Kinabahan na rin siya, at nagsimulang pawisan ang palad niya sa manibela. Pinart niya ang sasakyan at sabay silang naglakad. Walang nagsasalita habang naglalakad. Masyado silang kinakabahan pareho. Wala man lang mood si Ava na humanga sa karangyaan ng bahay pagpasok niya. 4. Masyado na sana siyang nabigla para magsabi ng kahit ano. Not that she said anything now, since kinakabahan siya. Tahimik na nakaupo si Amelia sa couch habang si David ay tumabi sa kanya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Amelia, gusto mo bang maligo muna? Maingat na tanong ni David. Oo, sigurado. Kinakabahan na tumayo si Amelia at naghanda para maligo, ngunit ito ang unang pagkakataon niya sa bahay ni David at hindi niya alam kung saan ang banyo. Sa sobrang kahihiyang magtanong, nakatayo lang siya sa pwesto. Nandyan ang banyo. Tinuro ni David ang direksyon ng banyo. Namumula si Amelia na sumugod at binuksan ang pinto ng banyo, sa kanya ito nilock mula sa loob. Nakaupo si David sa sofa, kinakabahan pa rin, habang si Amelia ay naliligo. Para pakalmayan ang sarili, inilabas niya ang kanyang phone para laruin iyon. Pagbukas pa lang niya, napagtanto niya na mayroon siyang 7 hanggang 8 missed calls. Agad na tinapik ito ni David para tingnan at nalaman niyang sinubukan siyang tawagan ni Lily simula alas 8 ng gabi. Hindi niya alam kung kailan niya pinatahimik ang kanyang telepono, kaya hindi niya namalayan na may nagtatangkang tumawag sa kanya sa lugar na kasinggulo ng Fuller Golden Sands Entertainment Center. Sumikip ang dibdib ni David. Nag-alala siya na nasa panganib na naman siya kaya agad siyang tumawag. Mabilis na kinuha ni Lily ang telepono. Dave. Pakiramdam ni David ay gumaan ang kanyang dibdib nang marinig ang boses ni Lily. Chapter 108. Bakit mo ako tinawag ng maraming beses, Lily? May nangyari ba? Naka-silent ang phone ko at hindi ko na malayang tumawag ka, paliwanag ni David. Dave, nabugbog ang nanay ko. Ano? Nabugbog si Tita Sally. Kung kailangang ilista ni David ang mga tao, mahalaga siya sa mundo mula sa karamihan hanggang sa pinakamaliit, kung gayon ang kanyang mga tiyahin na sina Sally Lowe at Diana Liddell ang parehong mauuna. Ibig sabihin, hindi kasama ang kanyang namatay na mga magulang. Mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa pangyayaring iyon, ang tanging lugar kung saan naramdaman niya ang anumang init ay kasama ang kanyang Tita Sally at Diana. Kaya naman, agad na nagalit si David nang malaman niyang binugbog si Tita Sally. Ayon sa pagkakaintindi niya kay Tita Sally, hindi siya ang tipo ng tao na nang-aasar sa isang tao. Sino ang bumugbog sa kanya? Nasaktan ba siya ng gusto? Mabilis na tanong ni David. Nabugbog siya ng kapatid mong si Queen. Hindi naman siya masyadong nasaktan, ang sabi ng doktor ay magiging maayos na siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga, sagot ni Lily. Paano napagtripan ni Queen si Tita Sally? Huwag mong sabihing pinuntahan niya ulit ang utang na iyon para sa akin. Basta, napakahirap ipaliwanag sa telepono, Dave. Halika at hanapin ang iyong sarili. Malapit nang maghayganti ang kapatid ko bukas. Nag-aapoy sa galit si David. Maaaring walang sinabi sa kanya si Lily sa pamamagitan ng telepono, ngunit mayroon na siyang ideya kung ano ang nangyari. Tiyak na pumunta si Tita Sally upang tulungan siyang mangolekta ng kabayaran para sa insidente ng kanyang magulang. Tiyak na tumanggi ang kanyang tiyahin, na naging sanhi ng pagtatalo ng magkabilang panig, at malamang na binugbog ni Queen si Tita Sally sa ngalan ng kanyang ina. Yung brat, babayaran kita niyan. Hindi ba sapat na masama na hindi ka nagbabayad ng perang utang mo? Paano mo rin matatalo ang isang tao? Anong uri ng mga tao ang binubuo ng pamilyang ito? Originally, hindi niya planong kolektahin ang perang iyon. Hindi kapag mayroon na siyang sapat na panggastos. Gayunpaman, ngayon ay walang paraan na hahayaan niya silang makatakas sa hindi pagbabayad. Mas gugustuhin pa niyang ibigay ang pera sa mga pulubi sa kalye kaysa itago nila ito. Lily, di ba binigyan kita ng pera? Sinabi ko rin naman na sabihin mo sa mama mo ang tungkol dito, di ba? Bakit siya ay matigas pa rin tungkol sa pagkolekta ng kabayaran? Dave, paano ko sasabihin sa kanya kung inilihim mo ito? Galit na tanong ni Lily. Natatakot akong mag-alala si Tita Sally na nakuha ko ang pera mula sa ilegal na kalakalan. Babae ako, paano ko ipapaliwanag ang biglang pagkakaroon ng napakaraming pera?
Paano kung isipin ng nanay ko na naging sugar daddy ako sa halip na mag-focus sa pag-aaral ko? Natigilan si David. Fine, pupunta ako ngayon. Darating ako dyan bago sumikat ang araw, kaya bantayan mo si JC, huwag mong hayaang tumakbo siya. Si JC ay isang rambunctious na lalaki. Walang sinasabi kung ano ang mangyayari kung nagawa niyang mahanap si Queen. Sige, halika na dali. Tinapos ni David ang tawag kay Lily at agad na tinawagan si Wayne at ang iba pa para puntahan siya at sunduin. Ang isang Bugatti Veyron ay isang masamang pagpipilian upang magmaneho sa maliit na county dahil sa mababang chassis nito. Kaya, maaari lamang niyang kunin ang G-Wagon pabalik. Matapos tapusin ang tawag ay napatingin si David sa direksyon ng banyo kung saan naliligo si Amelia. Nang hindi nagpapalam ay bumaba siya. Habang papunta sa county, nagpadala si David ng text kay Amelia para ipaliwanag na may nangyari sa bahay at kailangan niyang umalis. Sinabi rin nito sa kanya na malaya siyang magpalipas ng gabi sa kanyang bahay. Pagkatapos ipadala ang mensaheng iyon, nag-isip si David bago magdagdag ng isang pangungusap. May nangyari talaga, Amelia. I swear hindi ako tumatakas. Napakalaking insulto sa kanyang pagkatao kung mauwi si Amelia sa hindi pagkakaunawaan at pag-aakalang kulang siya sa departamentong iyon. Pero maniniwala ba siya sa akin? Malamang hindi. Damn it. Sa totoo lang, baka hindi rin ako maniwala kung ako siya. Yun lang. Nasira ang aking dakilang reputasyon. Ngunit hindi ngayon ang oras para alalahanin iyon. Nagpasya si David na haharapin niya ang usapin ng kanyang reputasyon pagkatapos niyang malutas ang isyong kinakaharap. Chapter 109. Hindi na kinailangan pang maghintay ni David sa entrance ng South River International Residence bago dumating sina Wayne at Gavin sa G-Wagon. Binigyan ni David ng lokasyon si Wayne nang makapasok siya sa kotse at agad na itinakda ni Wayne ang GPS. Ang bayan ni David ay nasa South River Province din. Ito ay isang rural na county na 5 hanggang 600 kilometro ang layo. Dapat ay makakarating siya sa umaga kung aalis siya ngayon. Mahigit kalahating oras sa loob ng banyo si Amelia bago siya lumabas na may pag-indayog sa kanyang balakang. Alam niyang malapit na niyang maranasan ang isang mahalagang sandali sa kanyang buhay. Nakatapis ng tuwalya si Amelia nang mag-walk-out siya na basa pa ang buhok na lalong nagpatingkad sa kanyang anyo. Siya ay tumingin napakaakit. At ang tanawin ay madaling gumawa ng nosebleed kabataan lalaki. Ito ay isang kahihiyan na si David ay umalis na at hindi makayanan ang gayong kasiya siyang tanawin. Hindi nakita ni Amelia si David nang mag-walk out siya. Sa pag-aakalang umakyat na si David, umupo siya sa sofa para hintayin siya. Hindi pa rin sumusulpot si David pagkaraan ng ilang sandali, at dahil sa inip, kinuha niya ang kanyang telepono. Noon lang niya nakita ang 2 mensaheng ipinadala sa kanya ni David. Natigilan si Amelia nang mabasa niya ang mga mensahe ni David. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang mahinang ungol. Tumakas si David. May nangyari sa bahay. As if maniniwala ako dun. Di ba huli na ang lahat para may mangyari ngayon? Gaya nga ng iniisip niya, hindi madaling tao si David. Hindi rin siya madaling babae. Kung tutuusin, virgin pa siya. Sinusubukan lang niyang ituloy ang sarili niyang kaligayahan ngayong nakilala niya ang taong gusto niya. Nakahinga si Amelia ngayong umalis na si David, at nagsimulang maglakad ng walang patutunguhan, hinahangaan ang bahay na kanyang kinaroroonan. Masyado siyang kabado na lumingon sa paligid noong una siyang dumating, ngunit ngayong kumalma na siya, kinuha niya ang disenyo ng bahay. Hindi pa siya nakakita ng isang bahay na napakagasta, kahit sa internet. Nakatayo si Amelia sa harap ng malalaking bintanang mula sahig hanggang kisame ang taas at hinangaan ang tanawin sa gabi ng Riverlids. Parang hindi totoo. Bahagyang hinangaan ni Amelia ang tanawin at kumuha ng ilang litrato gamit ang kanyang telepono bago siya umakyat sa 28th floor. May pribadong pool. Ang kisame sa itaas ng pool ay gawa sa salamin, ibig sabihin ay makikita mo ang mga kumikislap na bituin sa kalangitan sa gabi sa pamamagitan lamang ng pagtingala. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam kapag nakahiga sa pool at tumingala sa mga bituin. Kaya naman, pumunta siya at ginawa ito. Kumuha si Amelia ng air mattress sa tabi ng pool at inilagay ito sa tubig, saka siya humiga sa ibabaw nito. Ang kutson ay dahan-dahang lumutang sa gitna ng pool, at inihiga niya ito sa ibabaw nito habang nakatitig sa mga bituin sa itaas.
Tamang-tama kung nandito si David na nakayakap sa kanya, marahil ay maaari rin silang magbahagi ng isang bote ng red wine. Bumaba ang tingin ni Amelia sa tuwalya na ibinalot niya sa sarili at hinubad iyon. Paano nagkaroon ng puso si David na umalis sa harap ng gayong kaakit-akit na katawan? Napaisip siya sa sarili, ang boring ng lalaki. Kasabay nito, si David ay kasalukuyang nagmamadali sa bahay ni Tita Sally. Malaking bagay ang pinsala ni Tita Sally. Hindi man ito seryoso, nakonsensya pa rin si David lalo na't nasugatan ito ng mangolekta ng pera para sa kanya. Alas 6 na ng umaga nang dumating si David sa Sioux City. Naidlap siya ng konti sa madaling araw, habang sina Wayne at Gavin ay nagsalitan sa pagmamaneho. Kinuha ni David ang manibela pagdating nila sa Sioux City dahil hindi pamilyar sina Wayne at Gavin sa mga kalsada at mas mabilis silang makakarating kung magdadrive si David. Pagdating sa lobby ng tirahan ni Tita Sally, pinahinti ni David sina Wayne at Gavin sa kotse habang siya mismo ang umaakyat. Si Lily ang nagbukas ng pinto, ipinaalam na sa kanya ni David ang pagdating niya sa Sioux City. Pumasok ka, Dave. Paano na? Nasaan si Tita Sally? Nasaan si JC? Tanong ni David. Sa loob. Binabantayan ng tatay ko si Jess, sinisiguradong hindi siya pupunta at hanapin si Queen. Nakita agad ni David si Uncle Yusuf na nakaupo sa sofa at nanunood ng telebisyon pagkapasok niya sa bahay. Tito Yusuf, pasigaw na bati ni David. Nandito ka na, Dave. Tingnan mo si Tita Sally mo. Grabe, hindi na siya bata, bakit nakipagtalo pa siya sa ibang tao? Kita mo, ngayon ay nakarete na siya. Sabi ni Joseph, si Tio Yusuf ay isang clerk, kaya siya ay lubos na maaasahan at maaaring manatiling kalmado kahit na may nangyaring gulo. Maaaring hindi siya ang pinakamahusay kay David, ngunit hindi niya kailanman tinatrato ng masama si David sa loob ng 2 taon na ginugol niya rito. Nakahiga sa kama. Akala ko ba sinabi ni Lily na gagaling siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga? Gaano nga ba siya kalubhanan na sugatan na nakahiga sa kama? Agad na tinungo ni David ang silid ni Tita Sally, nadatnan niya lamang itong nakahiga sa kama, natutulog. Dahil ayaw na maabala ni David ang kanyang pagtulog, marahang isinara ni David ang pinto at umalis. Bumalik siya sa sala para maupo kasama sina Tito Yusuf at Lily. Anong nangyari, Tio Yusuf? Tanong ni David. Sinabi ni Yusuf kay David ang nangyari. Hindi ito masyadong malayo sa nahulaan ni David. Si David ay may utang na humigit kumulang 2 milyong halaga ng kabayaran para sa insidente ng kanyang magulang. Wala pang 10 taong gulang si David sa oras ng kanilang pagpanaw, kaya ang pera ay ibinigay sa kanyang mga bagong tagapag-alaga para sa ligtas na pag-iingat. Sa huli, nagpasya si David na sundan ang kanyang tiyuhin na si Bobby. Gayunpaman, nagkaroon ng isyu sa compensation money at idiniin ng kanyang tiyuhin na si Bobby na ibabalik lang niya ang pera kay David kapag si David ay naging 18. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ni Tita Sally o Tita Diana ni David si Tio Bobby, kaya nagsulat sila ng kasunduan at ibinigay ang kasunduan kay Tita Sally. Bumagsak ang buhay ni David kasama si Bobby matapos matanggap ng huli ang kabayaran, at bumuti lang ang buhay ni David nang lumipat siya upang manirahan sa kanyang tiya Sally sa mataas na lugar. 21 na si David ngayon, magtatapos na siya sa unibersidad, ngunit hindi nagpakita ng senyales si Bobby na ibabalik sa kanya ang pera. Kaya naman, nang tanggapin ni Tita Sally ang kasunduan at hinanap ang tiyuhin ni David, si Bobby, sinabi niya kay Bobby na magsampa siya ng kaso laban sa kanya kung hindi niya binayaran si David. Sa huli, nakipagtalo ang Tita Sally ni David sa kanyang Tita Karen, at nang umuwi si Queen at nakita ang nangyari, nagpasya siyang tulungan ang kanyang ina at itinulak si Sally ng 2 beses. Pagkatapos, nahulog si Sally at nasaktan ang kanyang likod. Marupok na ang likod ni Sally, at pinilipit niya ito matapos itulak siya ni Queen pababa. Aabutin ng halos kalahating buwan bago siya tuluyang makarecover. Nasaan si JC? Tanong ulit ni David. Paulit-ulit niyang sinasabi kung paano niya hahanapin si Queen para maghiganti sa mama niya pagkagising niya kaninang umaga, pero pinigilan ko siyang umalis. Kaya galit siyang nagkulong sa kwarto niya, sagot ni Yusuf. Ako na ang bahala dito, Tio Yusuf. Huwag kang mag-alala, makukuha ko ang hustisya para kay Tita Sally. Huwag kang gumamit ng karahasan, Dave. Kung hindi sila handang makinig sa katwiran,
paprotektahan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng batas. Huwag kumilos ng padalos-dalos, naiintindihan. Naiintindihan ko, Tito Yusuf. Titingnan ko si Jace. Naglakad si David papunta sa kwarto ni JC. Ito rin ang dati niyang kwarto. Nakatira si Tita Sally sa isang apartment na may 3 silid tulugan, kaya ginugol niya ang 2 taon sa bahay na ito sa pagkurong kay JC. Medyo close sila. Chapter 110. Dumating si David sa kwarto ni JC at sinubukang itulak ang pinto. Pero wala itong nagawa dahil nilock ito ni JC mula sa loob. Knock knock. Kumatok si David sa pinto at sinabing, "Ako ito, Jace, buksan mo ang pinto." Maya-maya pa ay maririnig na ang tunog ng pagbukas ng pinto ngunit nanatiling nakasara ang pinto. Itinulak ni David ang pinto at pumasok, only to see JC fuming on the bed. Si JC ay 16 lamang sa taong ito, nag-aaral ng kanyang unang taon sa mataas na paaralan sa Sioux City. Ang kanyang ama na si Yusuf ay nakakuha ng maraming koneksyon para i-enroll si JC sa isang magandang high school. Kasalukuyang nasa rebelyosong edad si JC, kaya gusto niyang maghiganti ng mabugbog ang kanyang ina. Natural lang na magagalit siya kapag pinatira siya ng kanyang ama sa bahay. "Anong nangyari, Jace? Tell me," sabi ni David habang naglalakad para tapikin ang balikat ni JC. "Dave, sinaktan ni Queen ang nanay ko. I'm going to kill him, pero ayaw akong payagan ng tatay ko." "Hindi ibig sabihin na duwag ang tatay ko," galit na sabi ni JC. Hinamplas ni David ang likod ng ulo ni JC at pinagsabihan, "Excuse me. Sino ang nagsasalita ng ganyan tungkol sa kanilang ama, ha? Hindi ako nagkakamali." Pabulaanan ni JC. "Hindi duwag ang papa mo, logical siya. Paano kung may nangyari sa kanya? Ano ang mangyayari sa inyo ni ate? Mahina ang likod ng nanay mo, wala siyang magawang sobrang pilit. Ang tatay mo ang bumubuhay sa iyong buong pamilya, mayroon na siyang sapat sa kanyang mga kamay. Paano mo siya matatawag na duwag? Kung hindi niya kayang pumunta, hayaan mo na lang ako. Pero hindi niya ako papayagang lumabas. Tigilan mo na ang pagsasabi na papatay ka ng mga tao dito at doon. Masasaktan ang iyong ina kapag may nangyari sa iyo. Nangyari ito dahil sa akin, kaya hayaan mo akong lutisin ito, okay? Nangangako akong makakamit ko ang hustisya." "Talaga?" tanong ni JC. "Oo naman, maghintay ka lang. Kapag gumaling na ang likod ni Tita Sally, pupunta tayo at maghihiganti para kay Tita Sally." "Sige, sinabi mo, Dave." Inilabas ni David si JC at umupo sila sa sala, hinihintay si Lily na magdala ng almusal. Sa sala, sinabi ni David kay Uncle Yusuf na gusto niyang dalhin si Tita Sally sa River City para magamot. Pinag-isipan ito ni Yusuf at pumayag, pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang superior at humingi ng pahinga. Matagal na niyang gustong dalhin si Sally sa malalaking ospital sa River City, pero laging tumatanggi si Sally. Sa totoo lang, gusto lang ni Sally na panatilihing mababa ang gastos. Kung tutuusin, si Yusuf lang ang nagtatrabaho sa bahay na ito at medyo mataas na ang mga gastusin nila ngayon. Hindi nagtagal ay nagising si Sally. Mabilis na tumakbo si David. "Tita Sally, kamusta ang pakiramdam mo?" "Dave, bakit ka nandito?" tanong ni Sally. "Tita Sally, paano ako hindi makakabalik kapag may nangyaring ganito kalaki?" Sagot ni David, "Hindi naman big deal. Laging masama ang likod ko. Magiging maayos din ako pagkatapos ng ilang araw." "Tita Sally, bakit kailangan mong humingi ng kabayaran kay Bobby? Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Pero iniwan ng mga magulang mo ang pera para sa iyo. Magtatapos ka na sa unibersidad, at kakailanganin mo ang perang iyon para maplano ang iyong kasal. Kailangan kong bawiin ito para sa iyo. At saka, nasa amin ang kasunduan na pinirmahan niya. Worst comes to worst, magsampa na lang tayo ng kaso laban sa kanya." Sagot ni Sally, "Sige, maaari nating pag-usapan ito mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay magpagamot sa iyong likod. Tumawag na ako sa isang magandang ospital sa River City, at makakaalis na tayo saglit." "Ilog City, hindi ako pupunta. Ayos lang ako. Magiging mabuti na ako bilang bago sa loob ng ilang araw, kaya walang saysay na pumunta. I've dealt with this back for years," pagtanggi ni Sally.
Ang inaalala ni Sally ay kung magkano ang magagastos sa River City. Ang kanyang pamilya ay hindi mayaman, dahil si Yusuf ay ang nag-iisang nagtatrabaho na nasa hustong gulang at ang nag-iisang breadwinner. Ang kanyang mga anak ay kasalukuyang nag-aaral sa universidad at high school, habang maging ang mga bayarin sa paaralan ni David ay itinaas sa tulong ng tiyahin ni David na si Diana. May kaunti hanggang sa walang ipon sa bahay, at ang paggamit ng limitadong pondo sa kanyang pagpapagamot ay magiging mas delikado ang sitwasyon sa pananalapi sa tahanan.